Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News That Matters. Pahayag ito ni ex-Senator Trillanes tungkol kay BP Sara. Title: Hindi pa lubos na kilala. Trillanes may paliwanag sa patuloy na popularidad ni BP Sara Duterte. Sinabi ni Antonio Trillanes IV na ang pangunahing dahilan ng patuloy na suporta kay Vice President Sara Duterte ay ang kakulangan umano ng sapat na kaalaman ng publiko tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang payag. Ang primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi kilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. So, yun po ang pahayag ng dating senador. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan kung naniniwala ba ang maraming taong bayan sa kanyang pahayag. Hindi nyo kilala yung tao na yan. Kaya dapat kilala ninyo. Pinipili nyo siya, binotohan nyo, hindi nyo kilala. Masama ang pagkatao niyan. Ganun ba yun? Okay, so tignan natin. Reaksyon ng taong bayan. 57,000 ang nag-react. 54,000 ang tumatawa. 2,600 lang ang nag-like sa kanya. May 267 galit. So, ilang percentage ito? Halos 98% tinatawanan, hindi naniniwala dito sa pahayag ng dating senador. Ay, kawawa. Okay, comments. Nonong Panadero, mas kilala ka pa ng mga Pilipino si Tririling na isang siraulo at asong ulol. Ako, hindi ko pa na-meet ng personal si BP Sara. Nabighani, napabilib ako nung mayor pa siya. I think first term mayor siya. Kalimutan na anong taon yun. 1990s ata. Nung sinampal niya yung sheriff. Nung nakapanood ko yung video, sabi ko, gusto ko ito. There is something in her na mula noon, hindi ko na nakalimutan ang isang Mayor Sara Duterte na nananapak ng sheriff. Pambihira yun. Kaya nung 2022 na, nung malapit nang mag-step down si Tatay Digong at sa mga surveys, nangunguna si PP Sara, I have made a decision. Pag tumakbo itong Mayor Inday Sara, bobotohan ko. Kasi doon ko na siya nakilala nung sinapak niya yung sheriff. Ito ang kailangan nating leader. May tapang at malasakit. Malasakit sa mga... Kasi iniibig yung mga tao doon eh. Dahil natalo sila sa kaso, kailang gusto niyang pag-usapang maigi para matulungan niya yung mga tao. Inibig ka agad ng sheriff. Sinampal niya, sinuntok ba? O ano? Sabi ko ito, may malasakit. Kaya nung bago mag-eleksyon, I have made the decision to vote for Mayor Inday Sara kung tatakbo siyang pagka-presidente. Bongbong Marcos? Sabi ko, wala. Hindi ko kilala yan. Ang kilala ko lang, Marcos Sr. Bongbong wala. Kaya lang, nabudol tayong lahat. Nabudol si BP Mayor Sara, nabudol si Senator Aimee. Kasi ang nangyari, hindi natuloy yung pagkandidato presidente ni BP Sara, pinagbigyan niyang isang BBM. Kaya nabudol tayo. And then, itong pangyayari ngayon, nung ginigipit na siya, mas lalo ko siyang nakilala.
Tawag namin dyan sa military parlance yung stability under pressure. Kalmado lang siya. Tapos hindi siya plastic. Kung galit, galit talaga. Wala siyang tinatagong ano. Yan ang gusto ko sa isang tao. Hindi ko pa siya na-meet personally, kailang sa mga pahayag niya, sa kanyang mga interviews. Tunay siyang tao, makarelate ako sa kanya. Natutuwa ako sa kanyang mga videos ngayon na nag-o-open ng package ng Shopee ba o Lazada. Natuwan-tuwa na siya. Sabi ko, like father, like son, dahil ang tatay niya, magsuot ng damit, normal lang, simple lang. Kumain, normal lang. Ganyan din si BP Sara, magkain mag-isa doon sa mga karinderya. Ito ang tunay. Kilala ko si BP Sara. So yung sinasabi ni Senator Trillanes na kung bakit daw popular si BP Sara na dahil ang taong bayan hindi kilala, I totally disagree. Ang nagsusuporta kay BP Sara from their hearts. Kasi masense mo yung isang tao, yung tunay na tao at saka sa peke. Sa ngayon, Pangulo, ang gaganda ang sinasabi. Pakinggan mo. Ang sarap palakpakan. Kailang ang nangyayari, iba. Ayun, ayoko yun. Mambubudol yun. Ang gusto ko itong mga Duterte. Pag galit, galit. Kailang sa mga dapat tulungan, matulungin ang mga Duterte. So, good luck na lang, Senator Trillanes, sa inyong hangarin na matanggal si BP Sara sa kanyang. Terrore, sabi, dahil sa palagi ninyong panglalait kay BP Sara, lalo lang inaangat mo ang kanyang popularidad. Correct. Itong sobra 2 taon na, demolition job kay BP Sara. Walang humpay. Nung una, bumulusok siya. Ngayon, nakabawi na. Pataas na. Kaya, sige, sinampahan ni ex-Senator Trillanes ng kaliwat kanan na kaso, plunder, graft. Sa ombudsman, sinampahan siya ng grupo ng mga kaparehan. Wala, sige lang. The more na panlalait, the more na sumasikat si BP Sara. Salamat. Ituloy nyo lang ang ginagawa nyo laban kay BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talantig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani siya angkol ang natagaan og gero. Mag-atop na siya karon. So mo na ni ang atopan ni angkol karon sa iyang balay. Mana ina matukod do dumi. Karon naman na gid ang bani angkol ang atop niya. So nakaatop na gid siya sa gihatag nga yero nga natabang sa iya ha. Ito sa nagtabang ani og labaw sa tanan ang atong Ginoo. Oo. Hinauton ta nga sige taga ang grasya ang nagtabang ani. Ugas tang kami ang mga katawan. Naot nga dagan pa ang matabangan kay dagan pa tao ang wala matabangi. So kuan kol pila na day imong edad karon? 64 na. 64. Pila imong anak? Kuan man ni, marag unom. So naa pa ka estudyante karon? Wala na. Wala na ka estudyante. Tanan namin nyo. Tanan namin yung imong anak. Oo. So naa pa kay asawa karon kol? Naa. Ay, so unsa imong trabaho karon? Wala na, standby na. Standby na ang inyong panginabuhian. Gatagaan ra ko sa akong mga anak. Natagaan ra ka sa imong mga anak. So di nakakatrabaho. Di na mo ko katrabaho.
lagi. So mo lang gid ni Col ba sa atong pagpanginabuhi. So karon ko nga kuan natagaan na kagiro so nakabalay na gid ka Kabalay tungod sa tabang lang. Mm. Kay kung kaugalingon lang nimo Col nga pag kuan dili gid ka maka-afford sa yero Dili. tungod kay wa na kay trabaho. Ano ko'y trabaho. So salamat kayo Col. Salamat yun sa ginabang.